It's July 31st, 10 a.m. and we're on our way to Baguio para maghatid nga ng aming estudyante since pasukan na ulit next week. At pagkatapos nga ng mga sunod-sunod na bagyo ng mga nakaraang araw ay we're hoping na today ay mas maging maganda ang weather at hindi maging masyadong maulan. We're about to exit TP-Lex and the whole time nga na binabaybay namin ang kahabaan ng TP-Lex ay wala kaming nakasabay na mga sasakyan. Upon entering LU ay nag-i-stop over muna kami for a cup of coffee at CR break na rin. And we are surprised na makita namin si Starbucks. Bigla na lang siya sumulpot dyan. Nakatayo na siya but it's not open yet. So dito muna tayo sa usual na pinagkakapihan namin. Since 56 kilometers pa nga from here ang Baguio, ay kailangan muna natin ng pampagising. Usually, Cannon Road kami dumadaan paakyat ng Baguio. But since hindi pa nga passable ang Cannon, ay ito sa Asin Road kami dumaan since ito ang itinuro sa amin ni Waze. Maganda naman yung daan dito, tag-isang lane lang, and wala rin kami dyang nakasalubong or nakasabay na mga sasakyan. So siguro hindi talaga to usual na dinadaanan going up to Baguio. Magkakalayo din ang mga bahay dito, so kung masisiraan ka dito sa part na to ay hindi ko alam kung paano ka makakahingi ng tulong. At walang katapusang pasigsag-sigsag ang daan. So kung mahihiluhin nga kayo, I would suggest na tiyagain nyo na lang ang Marcos Highway. Siguro mga 1 hour din tong mga paliko-liko na daan dito sa Asin Road. To give you an idea kung anong itsura ng daan dito sa Asin Road ay ganito. Para siyang ECG graph reading or stock market graph. Ganun. Pero may enjoy nyo rin naman yung view dito. Kagaya nito, may mga rice fields na sobrang lapit lang sa daan. Para silang mini rice terraces. Ganon. Ganon yung mga datingan nitong view na to. O, di ba? Ang ganda, di ba? Meron pa rin naman kaming mga nadaanan na mga landslide kagaya nito. Pero ongoing naman ang clearing operation dyan. So, shout out sa mga kuya na masisipag at matsatsaga na naglilinis ng mga daan dyan. Ang ganda din nito. Di ko alam kung ano to, dam ba to? So, sa mga taga dyan na makakapanood nito, paki-comment nga or inform nga kami kung ano to, anong tawag dyan. This one also, tingnan nyo, parang may lalabas na diwata dyan anytime. We're about to enter the first tunnel of the 2 tunnels na dadaanan namin. Yan. At this point, medyo nag-start na dyan umulan. Maganda rin naman tong tunnel pero parang mas nakakatakot. Lalo na pag ganitong umuulan, mabuti nga at maaga pa yung time na yan. Siguro kung medyo madilim na ay mas nakakatakot pa. Sa part na to ay meron na kaming mga nakakasalubong pa isa-isang sasakyan. So this is the second tunnel. Yan. Paglabas namin dyan ay marami ng mga bahay. Medyo dikit-dikit na rin yung mga bahay. At meron na rin mga kaming sasakyan na mga nakita. So at that time, palakas na ng palakas yung ulan at nag-i-start na mag-fog. So, alam na namin na malapit na kami sa Baguio. Yung 2 tunnels pala ay part na ng Tuba Benguet. So, next to Tuba ay Baguio na. At dahil wala na nga kami halos makita dyan, ay inassume na namin na nasa Baguio na kami. We're here at mabuti na lang ay medyo humina na ang ulan. Ambon-ambon na lang para makapagbabaring kami ng mga gamit ni ate. Ito yung kanyang mga gamit.
Yan, ganyang karami. So, marami-rami kami iaakyat sa second floor. And nakapag-akyat na nga kami ng mga gamit. Here it is. Bukas na namin yan babalikan para maglinis ng room at ayusin ang mga yan. So, bye!